parang magsisimula ulit dahil parang naramdaman mo ang kabangayan. At siguro sa mga daming pagsubok na dumating po sa buhay ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon, tinuturuan pa rin tayo upang tayo ay magpatuloy sa kanyang gawain. Salamat po sa biyaya lang po ng Panginoon. Mga kapatid, buksan po natin muli ang ating Bible sa 2 Timothy 2:19. Basahin po natin ito ng responsive reading po sa verse 1 ay po sa verse 2 at sabay-sabay po tayo ng verse 19. 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 19. Second Timothy chapter 2 verse 1 to 19. Say amen po kapag nakita na. Verse 1. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. True kayo po? Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ, for O man that worketh in conduct himself in the affairs of his life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. and if a man also strive for masteries, yet is not crowned, except he strive nobly. 6. Thus the man that laboureth must be first partaker of the fruits. Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. 8. Remember that Jesus Christ was the seed of David, was raised from the dead according to the gospel. Wherein I suffered trouble as an evildoer, even unto bonds, but the word of God is not bound. 10. Wherefore I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus to the eternal glory. It is a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. 12. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. If he believe not, yet he abideth faithful. He cannot deny himself. 14. Of which things will then be remembrance, turn again before the Lord and desire and love glorious to the ground. But to suffer breaking of the place. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 16. One shall profane and vain babblings, for they will increase unto more of thy things. And their word will be as the conquer, or whom is Hymenaeus and Pelicles. 18. Who concerning the earth of earth, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of some. 19. Altogether, sabay-sabay po tayo, begin. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, saying still, the Lord knoweth their ways, and let everyone that name the name of Christ is far from him. Tayo po ay manalangin. O Diyos, Ama ng kapangyarihan sa lahat, salamat muli, Panginoon, sa araw na pinili po sa amin. Kami, Panginoon, ay patuloy nanambahan sa iyo. Pagamat langinin, nandoon, Panginoon, kagalakan ng aming mga puso. Panginoon, tulad nga po, wala kang kakayahan, wala akong kagaling at karunungan, kundi sa inyong biyaya lamang po ako sa inyong umasa. Sa looban niyo po, Panginoon, na may ayat po ito, na may kaisa. Bless niyo po ang bawat isa. Na nandito ngayon, bigyan kami ng bukas na diwa upang aming lubos na maintindihan, maunawaan ang mensahe po sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa talinang pangalan ni Jesus. Amen. Ito tayo na po. Ayan, medyo hindi ko alam kung pakiramdam, pero bakit parang gano'n, nakaramdam tayo ng kaba. Sabi ko kung kailan nalalapit sa kapa, parang first time po. Kung yung una, hindi po tayo kinabahan, pero bakit ngayon, parang tayo nakakapagsalita ay tayo kinakabahan. Siguro dahil nga sa mga pagsubok na dumating po sa ating buhay, talaga po tayo nadapa. Talaga idinapa tayo ng ating kaaway. Pero sabi nga po, sa tayo ay magpapatuloy. Marami tayong mga kapatiran na tayo nakausap kung saan talagang kalakasan po natin spiritual. Salamat po sa mga kapatiran, pastor po na ating nalalapitan. Pagka tayo nga, sabi niya, ay magpalakasan ng bawat isa. Sabi po dito sa verse 19 sa 2 Timothy, sabi po, the Lord knoweth that are His. Yan po ang ating title, dito po natin kinuha. Nilalaman daw po ng Panginoon kung sino po ang mga nasa Kanya. Isa po mahalagang paalala na matanda po natin na sa lahat po ng mga nagsasabi na Kristiyano, sa lahat po ng mga nagsasabi ng mga mananampalataya, tandaan po natin,
tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen po ba? Sabi po sa John 1:12, but as many as received Him, to them He gave the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ipapasalamat po tayo sa mga oras na ito na nakikita natin ang mga kapatiran na nandito ngayon sapagkat pinapakita lamang po natin na hindi nga po napapabayaan ang pagkakatipon. Amen? Gandaan po natin, tatlong bagay lang po ang nais ko pong ipahayag sa oras na ito. Nalalaman ng Panginoon kung sino po sa Kanya dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. At dahil po tayo mga anak ng Diyos, number one, act properly. Bilang mga anak ng Diyos, dapat daw po kumilos tayo na may kaayusan bilang mga anak ng Diyos. Sa ating pong mga pag-ugali, sa ating pong mga patotoo, sa ating pong mga testimony bilang mga anak ng Diyos. Dapat po natin maintindihan na ang anak daw po ng Diyos ay, ang pag-uugali ng anak ng Diyos ay masasabi po natin na kapurihan o kapintasan po ng ating mga magulang. Kung Kristiyano po tayo, alalahanin po natin, malaman natin, tayo po ay mga anak ng Diyos. Malinaw na kung tayo po ay totoong mga mananampalataya, tayo po ay mga anak ng Diyos. Kaya dapat tayo daw po ay kumilos ng may kaayusan. Alam po natin na kapag anak daw po ng Diyos, binabago ang ating buhay. Marami na siguro sa atin na nagpapatotoo dito na nagpapasalamat kung paano po ba binago ng Diyos ang ating buhay. Marami na tayong narinig at nagpapasalamat na ang Diyos ay kumikilos at nagbabago po ng ating buhay. Kaya salamat po sa Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Diba? Pagkabasa po dito, 2 Corinthians 5:17, all things are passed away. At Tagalog. Noong una, tayo mga di pa nakakakilala sa Panginoon, tunay nga na talagang mga pasaway. Di ba? Noong may verse din po na ginagamit po ng iba, na new creature. Sabi nga new creature, nung ito ay lalaki, nakakaramdam ka ng piling babae. At yung babae, pakiramdam mo, lalaki, di ba? Tanda po natin na yung kung ganyan mga pag-iisip ay sinunod po sa Sodom and Gomorrah. Sapagkat hindi po nakalulugod sa Panginoon yung mga ginagawa ko mga ganyan. Sapagkat yan po ay naging malaking kasalanan ko kung bakit po nilipon niya ng Panginoon. Sabi ko nga, baka din, nililipon din pati mga marites doon. Bakit? Sabi ko kasi, ano man ang mangyari sa asawa nila, huwag kang lilipon. Diba? Nung bumagsak na yung mga fire and brimstone, hindi napigilan. Lumingon na stiff-neck. Yun, naging pilang at solve po. Kaya yung pagsunod din, kapag may sinabi ang Panginoon, dapat susunod po tayo. Huwag po magmamatigas sa puso. Huwag na po inilingon natin, huwag na po ibabaliktad natin ang ating babalikan para sa Egypt nung iniligtas sumama sa Israel. Huwag ka nang bumalik sapagkat nakakakain lamang. Murmur ng murmur. Kaya ayaw ng Panginoon ng ganyan. Ang gusto ng Panginoon, sumunod ka. Sumunod po tayo lahat bilang kanyang mga anak. Mahirap po kasi maging Kristiyano kapag yung maging mabuting Kristiyano kapag meron tayong mga tinatago pa sa ating buhay. Yung mga hindi magaganda. Dati, mga manginginom, baka nasa-shot pa din. Kung manginginom po tayo dati, dapat. Siguro hindi na. Yung mga nagsisigarilyo, baka pa isang stick pa. Dapat tigil na po natin yan. Yung mga nagsusugal. Siguro magandang may nagpapasalamat din siguro dito sa mga sugal na nawala po doon sa online, sa mga Gcash and Paymaya. May nakakalam po ba ng mga nag-i-scatter sa casino? Diba, napakadali po ng access noon. Kaya pinagpapasalamat natin na nawala po yan sa ganyan kasi napakadali po, marami po naghihirap dyan. Pero sabi nung iba, nakabili daw sila ng motor. Bakit? Dati kasi Fortuner yung sasakyan nila. Ngayon, motor na lamang. Diba? Napalitan na. Yung mga may tattoo po sa akin, siguro ay dati gusto ko dati magpatattoo, buti na lang. Wala pa akong pera.
Yan, yung mga may tato, huwag na po natin dadagdagan yan. Di ba? Siguro ay nagawa lang po natin yan, yung mga bagay na yan, nung tayo pa ay hindi pa mga mananampalataya. Amen? Tandaan niyo po yung sa istorya, yung sa babae na nahuli po ng pangangalo niya noong unang panahon po yun, tinatawag na stone to death, binabato hanggang mamatay. Kaya sabi po doon sa babae, batuhin, siyempre nakita ng Panginoon na itong babae ito ay napagkakaisahan na. Ay sabi ng Panginoon, unang bumato, yung unang walang kasalanan. Siyempre, mga nakapaligid po doon, isa-isa po nagsialisan sapagkat alam po nila na ni isa sa kanila ay walang kasalanan. Kaya po, nagpapasalamat po tayo na pinapakita lang po doon ng Panginoon na kumbaga lahat po tayo ay nagkakasala. Sabi sa Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no not one. Wala po na isa. Kaya sabi po ng Panginoon doon sa babae, tumayo ka and sin no more. Ibig sabihin, huwag na daw po maging magkakasala. Minsan kasi tayo nagkakasala pa rin po ulit-ulit nagkakamali pa rin po tayo Minsan nagiging galos na yung kalyo, namamanid na sa paggawa po ng kasalanan. Sabi ng Panginoon, paalala po sa bahay, and sin no more. Kung magkasala man tayo, mag-repent po agad tayo sa ating Panginoon. Pero natin ipapungay ang kasalanan, sapagkat ang kasalanan po, siya po ay naglalayo sa atin, sa Panginoon. Kaya tila po natin kung tayo pinasa Panginoon, sabi nga, all things are passed away. All things are become new. Marami pong binabago sa atin kung tayo po ay nasa Panginoon. Kaya yung mga hindi magagandang bagay po, po ay maging aral po sana sa atin ngayon upang lumakad po tayo ng may kaisan bilang mga anak ng Diyos. Properly as the sons of God. Alam natin na kapag anak po ng Diyos ay binabago po ang ating buhay. Kaya kapag sinabing pagbabago, hindi lang naman po ito sa mga bisyo po natin. Yung tayo hindi pa mga mananampalataya, binabago rin po. Maging po yung ating mga pag-uugali. Yung mga lakad po natin na hindi po nakakalugod sa ating Panginoon. Siyempre, pinakamagandang pagbabago sa lahat ay yung ating mga pag-uugali. Ngayon po ba, dapat nababago tayo. Naalala ko nga, nung high school ako, naninigan niyo po ako yan, nung high school, third year. Second year, hindi pa obvious, third year, obvious na. Dalabas po sa school yan, asbro doon sa highway. Nakita po ako ng tiyakin ko. Sinubong agad ako sa mother ko. Oy, si Andrew, nakita ko, naninigan sa kalsada. Ako, sabi na ko ng mother ko, oy Andrew, kasi alam mo, hindi ako nagbibigyo Mabait tayong bata, pagkaharap tayo ng ating mga magulang. Andrew, ikaw doon naninigan, sabi ng tiyahin mo, aboy, hindi tanggi po tayo. Kilala kayo, ako baka may kamukha lamang, hindi lang akong tao daw. Sabi, ikaw daw yun Siyempre, pinaninindigan po natin, bakit? Matanggihan po tayo Ikaw matanggi mo. Yan. Ano tayo po mga mananampalataya? Naging manginginom din po tayo. Mahilig po tayong mag-inom. Lalo na po ng college. Pinaka-favorite kong puntahan dyan yung likod po ng Big Ben. Ano bang year yun? 2006, 2005. Kasi ang unang bar po dyan, Buddies, mga kantahan. Meron po kasi tayo makinig ng mga banda-banda. Tapos, nalagdagan po yan ng mga 28 po, halos mapuno na po yung likod ng Big Ben sa dami po ng mga ganyan. At yun po yung aming kasiyahan. Alam na alam. Kaya po nung panahon na yun, kada gabi ay lagi pong nagkakagulo. Panahon po yun ng panahon ni Mayor Vilma Santos, pinasara po yun. Kasi nga po, lagi pong puro away. Gabi-gabi na lamang, hindi po maganda yung naidudulo. Naging sugalero din po tayo. Nalala ko, bata pa ako. Mga pagagredo, marunong na akong mag-dice, marunong na akong mag-touching, mag-talk-it. Yan. Gusto mo natutunan. Ayan. Saan ba yan? Kaya nakasabi po tayo ng mga prat-prat na yan. Mamaya, talakayin po natin yan. Nalala ko sa pagiging sugalero ko, yun. Sabi nga niya, nanguna, nabasa at pitch ko na tayo. Ayan, mahilig po tayo magbilyar nung college. Yan po yung naging sugal po natin nung panahon natin. At tumatagal po tayo ng mga 3 days sa pagbibilyar. Magdamag po yun. Kaya favorite kong pagkain noon, Pasit Canton. Kaya sa akin, Pasit Canton is so yummy.
Dahil ang pagkain ko. Naubos din tayo. Naubos. Pag nauwi sa bahay, naubos po ng mga tutong. Kasi gutom na gutom. Eh, naalala ko po, nung kami nagsasama kami ni Maylin. Yan, wala pa akong trabaho noon. Eh, nagbubuntis po nun kay Cyrene. Eh, ang bilyaran ko, katapat lang po ng bahay namin. Siyempre, pag natutulog, nagigising ako kasi nalagitik. Pag ikaw ay sugalero, siyempre, gusto mo laging makapagsugal, makalabas. Ayun. Inaantay ko makatulog lagi si Maylin, mga 11 or 12. Ayun, doon. Malalaman ko lang kapag tulog na siya, may manig na ako. Knock-up na yun, tulog na. Babangon na, kukunin ko na lahat yung pera sa tindahan. Eh, buntis ko si Maylin, siyempre. Nagmamadali po tayo maglaro kapag ganyan. Alam natin magigising yun eh. Dalas po tayo, maaari, pustahan agad ang mabilis. Ay, siyempre, sa buhay po na may asawa, nagising po yan si Maylin nang walang katabi. At pag gumising, hanapin agad ako. Alam niyo na kung saan ako pupuntahan. Doon po sa bilyaran. Sisigaw na po yan. Siyempre, pag may nag-aantay sa buhay po na isang sugalero, minamalas pag may nag-aantay sa akin niya. Yun, a short story long. Natalo po, naubos, nag-away. Ay buong tindahan po namin yun na wala. Sabi ko, patay. Nag-away kami. Eh, siyempre, mag-hysterical yun doon sa madaling araw. Uwi na ako. Hindi ka makaka-uwi kasi alas 2 pa ng mga pastel. Wala ka na rin pera, ubus ko na eh. Yun, in short, inamin na lang po natin. Naging okay naman, sabihan ko naman. Pero isa yon sa mga pinagsisisihan ko na mga bagay na yung pagsusugal sapagkat nakakasira ko talaga ng pamilya. Nakasal din po tayo yan. Yan, paalala po sa yung mga fraternity yan. Talagang pinagsisiyang yung fraternity. Sumali ako sa Tao Gama. Nung second year high school pa lang ako, pinagpapalo ako 68. Hanggang sa pumutok na yung hita ko. Putok na yung hita, tapos sabi ko, masakit na, wala pang iba. Sabi niya, sige, pili ka kung saan. Dito, sa balikan, o sa kabilang hita. Nang pinapili ako, sabi nito na sa kabilang hita, sa kaliwa. Pagpalo sa akin, naalala ko, may peklat nga pala ako, nakabrief lang kami. Yung peklat na yun, lumobo, lubas yung ugat, ganito kahaba. Tapos papaluin ulit. Hinarang ko na yung kamay ko, sabi ko, teka. Ay po, patok yan, pag pinalo mo ulit. Sabi, nagising naman sila. Isa mo gusto, siya dito na lang ulit sa kabila. Kaya sabi ko, ay, wala akong kalaban-laban nun, pero ako'y nagagalit, parang pinapalo. Kasi nasabi ko, ang magulang ko, hindi naman ako sinasaktan, pero dito, nasaktan ako ng sobra. Sa kagustuhan na po natin makabawi sapagkat mapagiganti po tayo nung panahon po ng mga kabataan yan, high school, mapupusok po yan. Sumali ulit po tayo sa isa pang fraternity, yung Batangas Pasitarian. 32, sinalihan ko at doon po, ako po ay natuwa sapagkat marami po akong nirecruit. Marami po ako sinali. Talagang gumanti po ako ng higit-higit pa sa 68. At doon, masaya po akong namamalo. Hindi po ako nagsasali para lang makasali sa miyembro, kundi ako nagre-recruit para lamang po makaganti. Yun po ang kaisipan po noon. Napakasama, kumbaga kayabangan lamang ang pinahihiran po. Kaya sa mga kabataan, payo ko po na wag po kayo sasali sa mga witang fraternity. Kaya pinagsisisiyan ko po yung mga bagay na yan. Kaya nagpapasalamat po tayo sa mga kabataan na dito po matatagpuan sa bahay, panambahan. Amen? Meron ako nakita magandang prat nung tayo naging Kristiyano. Ayun yung prati na samba sa Panginoon. Amen? Doon po kasi natututo po tayo. Doon po kasi lumalakas po tayo. At dito po, lumalago po tayo spiritual. Amen? Kaya sa mga kabataan, sa mga Kristiyano, piliin po natin parating sa gawain ng Panginoon. Kaya importante po sa mga mananampalataya, ingatan po natin yung mga lakad po natin, ingatan po natin yung mga kagustuhan po natin, ingatan po natin yung mga kalooban po natin. Dapat nga daw po na nasusunod ay yung kalooban ng ating Panginoon. Not my will, but thine be done. Kaya importante po sa atin yung pagbabago. Sabi nga po dito ni Apostle Pablo sa 2 Timothy 2:19, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth that are his. And let everyone that claimeth the Christ depart from iniquity. Sabi po dito, sino po dito ang naniniwala na
Dahil Kristiyano, kaya anak na po tayo ng Diyos. Dahil tayo Kristiyano, kaya mga anak na ng Diyos. Ang tanong po, saan po ba kaya natin na ilalagay ang pangalan po ng ating Panginoon sa atin? Doon po ba sa kapurihan o sa kahihiyan? Doon po ba sa kapintasan o sa karangalan? Kaya mga kapatid, importante po, ikaw at ako, kumilos po tayo na may kaisa bilang mga anak ng Diyos sapagkat nalalaman po ng Panginoon kung sino po ang nasa Kanya. Ang isang Kristiyano dapat po ay hindi lamang daw sa kanyang confession. Ang isang Kristiyano hindi lang daw po dapat sa kanyang claim. Dapat na po ang isang Kristiyano ay sa tunay na konsepto ng pagiging Kristiyano. Dapat lumakad po tayo ayon po sa katwiran ng ating Panginoon. Dapat lumakad po tayo ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Dapat lumakad tayo ayon sa kaparaanan po ng ating Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, kamusta po ba ang patutuo natin bilang mga Kristiyano? Kapag sa unbeliever siguro, sabi nga pag may mga nakakita tayong hindi magagandang bagay, okay lang, dahil nga mga unbeliever. Pero kapag sinabi natin mga believer o mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, hindi po siguro maganda makita tayo ng mga hindi magagandang bagay. Amen? Mga believer po tayo sa ating sarili, pero parang sama-sama pa rin ata ng mga lumalabas sa ating mga bibig. Believer tayo, baka nagmumura pa rin pa tayo hanggang ngayon. Amen? Believer po tayo, baka masama pa rin po ang ating mga ugali. Sabi niya po, dapat tayo ay nababago. Believer ka, pero bakit parang ang galit-galit mo pa rin? Hindi ba? Ang hirap bumukas. Kaya mga kapatid, dapat magbago po tayo. Tandaan po natin, ang Diyos po ay nagbabago ng buhay. Dahil sa Panginoon, meron po kasiyahan, meron pong joy, meron po tayong kagalakan. Lalo na ngayon, nalalapit na po yung ating anniversary. Yeah. Diyan na naman po masusubok papaano natin aayusin ang paghandaan ng dating na ito. Di ba? Hindi po magiging mabigat ang mga gawain kung sama-sama lamang po tayo na nagkakaisa. Magiging magaan po yan kung sama-sama lang po tayo na nagtutulungan bilang mga anak ng Diyos. Tandaan po natin ang ating mga ginagawa, hindi lang po ito para sa atin, kung hindi para sa kapurihan po ng ating Panginoon. Makita na ang kanyang mga anak ay naglilingkod ng matapat, sama-samang nagtutulungan, nagkakaisa sa biyaya lamang po ng Panginoon. Bisa po kasi sa katotohanan, nakikita naman natin ng mga unbelievers na para bang si Cornelius. Si Cornelius kasi, unbeliever sa kanyang spiritual understanding. Pero po, yung kanyang buhay ay masasabi po natin na para pong buhay ng isang mananampalataya. Nakakaya po sa mga unbelievers na kung paano po ba pinakilala ng Panginoon si Cornelius. At ang sabi po ng Panginoon kay Cornelius sa Acts 10:2, si Cornelius daw po ay devout man. Yun. Ibig sabihin, si Cornelius mapanalanginin, kumikilala at lumalakad sa kalagayang hindi pa po siya mananampalataya. Tapos po tayong mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, bakit para po ang hirap-hirap lumakad sa kanyang kalooban? Tama po ba yun? Tandaan niyo po, ang kalooban ng Diyos ay para po iyan sa ikabubuti po natin. Hindi po yan sa igsasama. Amen? Dahil sabi nga niya, ayaw ng Diyos tayo mapahama. Kung hindi, magkaroon pa tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi lumalapit lang tayo sa Panginoon kapag meron tayong gusto. Lumalapit lang po tayo sa Panginoon kapag meron po tayong hinihingi. Kaya minsan na nagiging prayer na lang po natin, pahingi noon. Pahingi noon. Hindi na Panginoon. Parang ang anak na laging humihingi sa kanyang magulang, di ba? Yun ang sabi nga ni Pastor. Tapos hindi naman marunong sumunod. Pasaway pa. Na kapag inuutusan, nagdadabok pa. Diba? Nagagalit pa. Para maisip na magulang, parang mali pa ata na utusan ko ang aking anak.
Papatanggay nyo, sabi nga, ay mapapalo ng bata ka. Di ba? Huwag ka lang pakatigas, sumunod po tayo. Ang Diyos ay mapagbigay, lalo na po sa kanyang anak na sumusunod po sa kanyang mga rules. Lalo pag mga pasukan pa, yan, pinakamahirap dyan, yung pasukan ng mga bata. Kasabay po ang magulang sa pagising, may mga edad na. Ay, pinagluluto pa rin po tayo ng ating mga magulang. Inaasikaso po tayo na may pagmamahal. Tapos iyahain, pag naluto ng pagkain, nang mainit-init pa sa hapag kainan, at tatawagin, wait lang. Aray. Sandali lang. Tatapusin ko lang, tatapusin ka talaga. Pinag-aantay mo pagkain, sabi nga nila, ang pagkain masarap kainin kapag mainit. At nakakawalan nyo? At nakakawala na ng gana kapag malamig na, di ba? Kaya nawawala ka. Kaya sa buhay Kristiyano, mahirap po talaga yung naglalagay. Kaya mahirap po sa buhay Kristiyano kapag dumating po yung yugto ng panlalamig. Unti-unti na po yung lumalayo sa ating Panginoon. Unti-unti na po yan nawawala ng appetite sa salita po ng Panginoon. Nawawala na po ng gana. Kaya mga kapatid, mga minamahal, magkaroon po tayo ng tamang relasyon po sa ating Panginoong Jesus. Sabi niya, ay huwag po natin pababayaan din ang pagtitipon. Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as to see the day approaching. Nalalaman po natin na nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya bilang kanyang mga anak, sabi nga po, kumilos po tayo ng may kaisa bilang mga anak ng Diyos. Number 2, courageous, tapang. Dapat po meron tayong tapang. Bakit? Dahil po tayo, mga sundalo po ng Panginoon. Kailangan din po natin maging matapang. Dahil ang pinag-uusapan po dito sa tapang ay yung toughness. Ibig sabihin yung toughness, meron po tayong tibay at tatag. Diba? Kaya sundalo, pinapin po tayo sa mga sundalo. Matitibay po sila, lalo na po training nila, mahirap po. Kaya patak na patak po sila, lakas, matibay. Hindi umaatras anuman laban. Amen? Pinag-uusapan po dito ay yung pagiging tibay po ng ating Kristiyano. Kung Kristiyano po tayo, dapat aware po tayo na meron po tayong giyera, meron po tayong laban. Bakit? Dahil meron po tayong spiritual battle. At walang kalaban kung hindi. Sabi ng Brother Rocky, si Tanin, Diablo ang ating kalaban. That is the reason why we need the strength from God. Sabi po sa 2 Timothy 2:1, be strong in the grace that is in Christ Jesus. At sabi po ni Apostle Paul sa 2 Timothy 2:3, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Endure hardness. Magpakatatag daw po tayo sa gitna ng kahirapan. Para tayo sundalo, dapat hindi daw po tayo umaatras kahit kung may mga hirap na pinagdadaanan. Hindi daw po dapat tayo sumusuko kahit yung mga problema na dumadating po sa ating buhay. Katulad po sa nangyari sa akin na talagang parang halos alisin na rin po yung aming business sapagkat nila po inaasahan namin na hindi ko ina-expect ng aming mga kasamahan doon kaya ako'y mapagtutulong-tulungan. Kaya sabi ko ay bakit gano'n? Kasamahan ko naman kayo, bakit pinipigilan niyo ako na hindi makasali? Ang reason lang ay dahil napakababaw lamang po. Kaya sabi ko, hindi na naging katakataka sa akin dahil nga po unbeliever. At tayo po ay believer lamang. Sabi ko, mahirap ang kalaban na pinagtutulungan ka. Pero tayo nagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon sa kabila po ng may nagagalit sa atin na hindi ko alam, sa kabila po ng tayo pinagkakaisa. Doon po natutulong natin paano po ipanalangin ng ating mga kaaway. Paano po tayo maging mababa? Paano nakikipag-usap pa rin na sabihin nila ay plastic naman niya kaya nakikipag-usap hindi. Sa biyaya po ng Panginoon, tunay na mabigat po ang ginawa po sa atin, pero sa biyaya po ng Panginoon, naalis po yung burden sa aking puso. Nakakapagsalita po tayo ngayon, hindi po dahil sa maraming pagsubok na tayo, hindi dahil lamang po sa biyaya ng Panginoon, kundi tayo ay magpatuloy lamang. Manatili ka po tayong tapat kahit maraming mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Nalala niyo po yung palabas ng Stranger Things, itong mga kabataan. May nakapanood ng Stranger Things, movie, wala. Yun, ang karakter po doon, si Eleven, kung bata lang yun doon.
Yan, ang sabi po doon sa nakaramdaman na sa mga magkakaibigan, ang tunay daw po na kaibigan dapat ay hindi nagsisinungaling. Dapat kaibigan tapat. Pero sa atin po, sa mga Kristiyano, sa atin po mga mananampalataya, ang tunay na Kristiyano dapat hindi nagsisinungaling. Dapat po sa Diyos tapat. Amen? Sabi po sa 2 Timothy 2:4, sabi po dyan, no man that warreth entangleth himself with the affair of this life, that he may please him in what chosen him to be a soldier. Ito po yung sinasabi natin na ang Kristiyano po ay nasa spiritual po na labanan. Kaya meron po tayong laban dahil mga sundalo po tayo ng ating Panginoon. Kaya nga may kanta tayo na Christian soldiers, onward Christian soldier, marching us to war. Ibig sabihin, may laban po ang buhay Kristiyano. Yan pong marching ay hindi po yan na sa mag-asawa na kapag nagsasama na, marching as to war. Hindi po yan para doon po. At tandaan po natin, tayo po ay mga kawal ng ating Panginoon. At bilang kawal ng ating Panginoon si Kristo, hindi na po dapat tayo nagugulat sa kung ano man po ang atake. Nag-iinit dito. Hindi dapat tayo nagugulat sa kung ano man ang atake ng kalaban po sa atin, di ba? At dapat po natin matutunan, maintindihan, paano po ba natin haharapin ang kalaban. Na kapag may nagsasalita dito, di ba, nagdadaldalan. Isa lang po yun sa mga atake ng kalaban. Na kapag may nagsasalita po dito, yung sabi nga ni Pastor, tulong. Gising! Wala naman. Ay, minsan, nakikita natin sa mga may edad, mga matatanda, okay lang, nakikita natin yung minsan may gano'n, nakakatulog sila. Baka kasi may mga sakit sila na diabetic, yun po ay nakakantok talaga. Naunawa po natin yun. Pero kung wala ka namang karamdaman, lalo pat bata ka pa, ay tulog. Ay baka napuyat lamang, kaka-cellphone, nahihiri ng kalaban, na kapag pinaglalaban, napasandal sa gilid. Ayun. Kaya siguro wala pang aircon, baka mas mahiming pa ang tulog. Di ba? Eh lalo na po yung mga kabataan na nagpupuyat kakalaro ng mga online gaming. Kaya, Amen. Right. bigat-bigat yan. Lalo ng ML, yun. Call of Duty, Valorant, ang mga computer. Baka talagang magdamag pa na naglalaro ng mga ganyan, di ba? Eh lalo na po yung sa atin, mga may edad, mahilig mag-movie marathon. Netflix, nahabol yung series. Yung series pa naman, kada tapos gusto laging bitin. Gusto mo laging matapos ng matapos. Ayun, kuya, naatakan po tayo ng kalaban. Dahil lalo na po, kapag yan po ginagamit natin, pag nalalapit na po yung ating pananambahan, saka po tayo manunod ng mga ganyan, di ba? Binibigyan po tayo ng kaaway sa mga gawain, sa mga makabundong ito upang siyempre tayo po ay manghina at mawalan po ng lakas sa pagsunod po sa ating Diyos. Tandaan din po natin, hindi po natin kayang harapin ang kalaban base lamang po sa lakas po natin. Bilang tao, ang kailangan po natin ay tibay at tatag sa biyaya po ng ating Panginoon. Sabi po dyan sa Ephesians 6:10, pinalalahanan po dyan ni Apostle po yung mga believers, sabi po niya, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Pinapakita po dito na ang tunay daw pong lakas ay galing sa Panginoon at hindi po sa ating sarili. Nakita ko nga itong ano ba ito? Itong haliging ito. Akala ko nga dito magsasampol si Pastor tungkol kay Samson. Awit eh. Diba? Unang ko pala nakita sa panambahan, ba't may ganito? Siguro nakapag-example si Pastor dito tungkol kay Samson. Diba? Si Samson po ay nawalan po ng lakas. Pero paano po ba napanumbalik ang lakas ni Samson? Napanumbalik, huling-hiling niya ay sa pamagitan po ng panalangin. Maibalik po ang lakas niya. Ibig sabihin po, ang lakas po talaga ay nanggagaling sa biyaya Panginoon at hindi po sa sarili natin. Amen? Sabi po sa Ephesians 6:13 yan, take unto you the whole armor of God. Ano po ba yung mga whole armor of God? Belt of truth. Mamuhay daw po tayo na may katapatan at katotohanan. Breastplate of righteousness. Gumawa ng tama at panitilihing malinis.
ang ating mga puso. Gospel of peace, mamuhay daw po tayo na may kapayapaan at siyempre maging handa po tayo na magbahagi po ng salita po ng ating Panginoon. Importante po na kapagbahagi po tayo ng salita. Meron po tayo mga mahal sa buhay na hindi pa po ligtas. Tayo po ang nakakaabot po sa kanila. Kung talagang hindi natin kayanin, meron po tayo mga kapatid dito, may pastor po dito na sobrang active. Na kapag tinawag mo yan, talagang darating po yan. Amen? Kaya importante po, bawat isa sa atin dito, tunay na dapat nakakapagbahagi po tayo ng salita ng Diyos. Shield of faith, magtiwala po tayo sa Diyos. Dapat po sa mga duda natin sa buhay at mga pagsubok na kung ano man ang dumarating. Helmet of salvation, ingatan po natin ang ating mga kaisipan at alalahanin po natin, tayo po ay ligtas kapag sa Diyos po tayo. Sword of Spirit, yan, gamitin po natin yung salita ng Diyos laban sa mga kasinungalingan sapagkat ang Diyos po ay katotohanan. Ayaw po niya na nagsisinungaling. Sabi nga po, liars, go to hell. Prayer, yung pinakamaganda po tayo sa mga helmet ng armor of God sapagkat dyan po tayo ay nakikipag-ugnayan po sa ating Panginoon. Dyan po tayo nakikipag-usap sa ating Panginoon. Ganyan po ang relasyon natin, manalangin po tayo, dyan po tayo makausapin ng ating Panginoon. Ito po yung mga spiritual protection ng bawat Kristiyano upang makalaban po tayo sa mga tuksubok na dumating po sa atin. Makalaban po tayo sa mga masasamang araw at panlinlang po ng kaaway. At pagkatapos po magawa natin lahat ito, mananatili po tayong nakatayo sa biyaya lamang po ng ating mga sa biyaya po natin Panginoon. Kaya mga minamahal po tayo po ay sundalo po ng Panginoon. We need to be courageous as the soldier of God. Huwag po natin ipatalo. Panalo po tayo. Tandaan po natin at tayo daw po ay nasa winning side. Sabi sa Romans 8:37, we are more than conquerors through Him that loved us. Alam natin kapag ang Diyos po ay nasa ating side, hindi po tayo matatalo. Amen? Romans 8:31, if God be for us, who can be against us? Kaya pala po sa atin, nalalaman po ng Panginoon kung sino po sa Kanya sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos, kumilos po tayo ng may kaisa. Be courageous as the soldiers of God. At number 3 po, yun, so tinatawag po ang chinelas. Last. Be a servant of God. Amen. Bilang mga lingkod ng ating Panginoon, bilang katiwala po ng ating Panginoon, dapat po tayo ay nagiging pagpapala na po dapat tayo. Kapag sinabi po servant po ng Panginoon, ang kalooban po ng Diyos, yan pong tunay na mananampalataya, dapat nare-develop yung servant attitude. Mabuti po tayo ay napapalalahanan na tayo po ay mga katiwala din po ng ating Panginoon. Tandaan po natin, we are His sons, we are His soldiers, and we are His stewards. Bilang katiwala din po ng Panginoon, bilang anak po ng Diyos, nabigyan po natin ng pansin yan kung paano po ba tayo kumilos na may kaisa. Nabigyan po natin ng pansin yung toughness po bilang mga sundalo ng Panginoon, tibay at tatag. Siyempre, bilang steward din po ng Panginoon, bilang servant ng God, ay dapat po bigyan din natin ng pansin yung trustworthiness. Importante po yung bagay na masasabi natin na ang Diyos ba ay tama na pinagkatiwala sa iyo ang mga bagay na meron po tayo ngayon. Mahalaga po na kung tayo po ay katiwala ng Panginoon, dapat daw po tayo ay maging katiwala sa ating Panginoon. At kung tayo katiwala ng Panginoon, dapat maging mabuting katiwala po tayo. Kasi halimbawa kung tayo pitukuha ng katiwalang tao, siyempre gusto po natin na mapagkakatiwalaan ng tao na kukunin natin, di ba? At alam din dapat yung katiwala na ano ba kanyang dapat yung ginagawa. Sa usapang Kristiyano bilang mga anak ng Diyos, bilang servant ng God, dapat naglilingkod po tayo as a steward ng Panginoon. Dapat pinagkakatiwalaan po tayo. Kasi ang pangit po tingnan kung ito ay pinagkakatiwalaan pero hindi ka para pagkatiwalaan. Sabi nga na ba, katiwaldas. Dapat tayo naging katiwala, lalo na po kung ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na kung ano man ang meron po tayo ngayon.
maging mabuting katiwala po tayo. Yung importante ingatan po natin yung ating mga testimony, yung mga patotoo po natin. Kaya maganda, maipakita po natin, maipadama po natin na tama po ang Diyos na pinagkakatiwala po tayo sa kung ano man ang bagay na meron po tayo ngayon. Tandaan niyo po, pinigyan po tayo ng Diyos ng anak. Pinagkakatiwala rin po rin yan sa atin ng Diyos, ng mga anak. Kasi yung iba, hindi po nagkakanak, di ba? Yung iba ay sa kagustuhang magkanak, meron pong mga legal papers na ginagamit, adoption, bumabayad pa, masabi lamang sila, meron ka lang. Kaya importante po na kahit yung mga anak natin ay mapagkatiwalaan po tayo, palakin po natin ang maayos. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Amen. Kung pinagkatiwalaan po tayo sa mga anak, pinagkatiwalaan po tayo sa pera, pinagkatiwalaan po tayo sa mga negosyo, sa mga ari-arian natin, magpasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat ang lahat po ng bagay na yan, alam natin na yan po ay pinagkakatiwala po sa atin ng Panginoon. Lahat po ng meron tayo, pinagkakatiwala po yan sa atin ng ating Panginoon. Sabi ko sa Proverbs 3:9, honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thy increase. Para halangan po natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating mga tinatangkilik. Ito po yung magandang mabigyang pansin sa talatang ito. Ibig sabihin pala, ang lahat ng bagay na mapinagkatiwala sa ating Panginoon, sa lahat ng bagay na meron po tayo, yan ay pinagkakatiwala po sa atin ng Diyos. Amen? Ang tanong po, napaparangalan po kaya natin ang Diyos sa lahat po ng mga bagay na pinagkakatiwala po sa atin. Binigyan din po tayo ng talino. Saan po pa kaya nagagamit ang talinong yan? Baka sa school lang, di ba? Malagang magamit din yan natin sa ministry. Magandang magamit natin po yan sa gawain ng Panginoon. Marami po tayong talent. Baka yung talent mo, yun, nagtitiktok ka. Baka marami kang talent. Ginagamit mo lamang yan sa mga makamundong bagay. Amen? So ngayon, sino dito mga talentado? Talent po ha, pinag-uusapan dito, talentado. Ibig sabihin, lahat po tayo, meron ng talent na binigay po ang ating Panginoon. Maliit man yan, o malaki, meron po binigay na kakayahan ang Panginoon ay pinagkatiwala po sa atin upang magamit natin, upang maparangalan po natin ang ating Panginoon. Amen? Binigyan po tayo ng lakas ng Panginoon. Saan po kaya natin nagagamit ang lakas na yan? Baka sa sports lang. Kung galing mo mag-basketball, di ba? Tapos baka mga maskulado sa gym, nauubos na. Kapag pupunta na sa bahay panambahan, wala nang lakas. Baka pag pupunta sa prayer meeting, yan, ubos na. Ang lakas mo. Hindi mo na kaya kumatin. Sabi nga ni Brother Joe, kung alam mo lang. Kung alam mo lang. Sa trabaho, ayaw mong mali. Pero sa pagsamba, okay lamang mali. Yung ibang mga trabaho, may pasok pa rin ng hanggang 6 days and then 1 day na rest day. Yung 6 na araw, binibigay po sa atin, lalo na po sa may pamilya, upang para po sa pangangailangan ng ating pamilya. Pero po tayong 6 days at isang araw lamang para po pasalamatan po ang ating Panginoon, hindi pa po natin magawa. Kung mabaliktad po kaya yung sitwasyon, 6 na araw kang mananambahan, isang araw lamang yung pasok mo sa trabaho. Diba? Kung sa pagbibigay ng tithes and offering, 90% ang sa Panginoon, 10% lamang ang sa atin. Magkaroon pa kaya po tayo ng lakas. Kaya pinapakita po ng Panginoon na napakabuti po niya sa lahat po ng bagay. Kaya dapat lang po natin siyang pasalamatan, parangalan, purihan, paglingkuran sa bawat araw. Amen? Alam niyo po ang kalagahan na tayo po ay mapagkatiwalaan. Napakalaki po yan na privilege sa mga mananampalataya dahil meron po tayong accountability na makakatiwala daw po darating ang panahon na magsusulit po tayo sa harapan po ng ating Diyos sa lahat ng bagay ng mga pinagkakatiwala po sa atin. Kaya paalala po sa atin, mga minamahal, mga
na tayo po ay magsilakad na may kaisa bilang mga anak ng Diyos. Maglingkod po tayo na may katapatan at tapang bilang mga sundalo po ng ating Panginoon. At maglingkod po tayo na pinagkakatiwalaan bilang mga lingkod ng Diyos. Amen. Hanggang isang araw, makita po natin, masabi po sa atin, well done, thou good and faithful servant. To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tigit po natin mga mata at tayo nalangin. O takilang Diyos sa mga pamilya sa lahat. Salamat ang muli, Panginoon, sa oras na ito. Na muli, Panginoon, ito ay aming naparangalan. Salamat po sa inyong mensahe na patuloy na nagpapaalala po sa amin. Nalalaman nito, Panginoon, kung sino po sa inyo. Ako ay bilang mga anak ng Diyos, ito ay kumilos na may kaisa. Bilang mga anak ng Diyos, mga sumitado, Panginoon, kami ay matibay, maratag sa bawat pagsubok na umarating po sa aming buhay. At bilang kami ng mga lingkod, Panginoon, napakita niyo po sa amin, kapag po kami maging katiwa-tiwala sa inyong harapan. Salamat po sa inyong paalala. Ang oras na ito, dalangin po po, Panginoon, na patuloy na labot kami ng inyong pagkain spiritual. At ang mensahe po ito ay maging hamon sa amin, mga gamit namin ay pag-pisikal at spiritual na pamumuhay. Ito po ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen.